So, welcome back for another video. And then sa video, 2 loan apps po na alam ko kilalang kilala nyo na rin ito dahil ito naman po ay mga legit, which is itong si Peso Ready Loan App at saka si OLP. Well, nagkaroon daw kasi ng update ito this November 2025 lang. Sabi ng viewers ko dito, no? So, baka pwede ko daw ma-review si OLP. Nag-update kasi siya this November daw at wala na daw yung electronic doctor niya at instant na makukuha yung loan mo. No need to wait 7 days. Tapos yung interest niya daw is nasa 9% na lang per month. I-check ko daw kung legit daw ba. Dahil nabanggit niya nga si OLP, kaya nga sinama ko na rin itong si Peso Ready nga. Para 2 birds in 1 stone tayo dito. Kasi if you know guys, no, parehas na parehas lang talaga sila ng kalakaran, format, and all. Parang iisa lang yung management nito eh. Well, babalikan ko tong comment na ito kung totoo ba. Well, upon checking nga, nagkaroon nga talaga ng update yung application po ni OLP this November lang at si Peso Ready rin as well. Well, before I start, disclaimer lang po, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto ko siyang i-share sa inyo to give you an heads up. By the way, if you are new, nagre-review po tayo ng different online loan apps or loan services that we can download online. So, expect to have a legit reviews, recommendations, and tips and what all is to avoid. Kaya kung gusto mo mag-itong mga video, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to these 2 big loan apps then. For Peso Ready, this is my 4th time na mag-loan. Yes, nag-loan ako dito and then dito sa OLP, this is my 3rd time na mag-disburse din. Kaya I have the K para i-share yan sa inyo kasi nga na-experience ko na siya for a very long time. Na-experience ko yung 0% interest rate niya. Para sa mga first timer, yes, legit yon at sa first payment natin, within 10 days to pay na po yung kanyang payment ngayon compared before 7 days lang before eh. At yes guys, buo pa din po siyang matatanggap. At ang pinaka-good news po na gusto kong i-share sa inyo, hindi na po tayo mahihirapan na magpa-waive ng kanilang mga insurance or electronic doctor or loan guarantee. Kasi kasama yun sa package minsan, no? Kapag nag-avail tayo at ang ginagawa natin, pinapa-waive natin, nag-i-email tayo. Basta hassle siya gawin kasi may mga nagsasabi hindi na daw na-waive. Pero the good thing po ngayon, siguro ito yung nagiging update din naman. Meron na tayong choice para ma-waive na mismo bago tayo mag-decide na mag-disburse or mag-loan dito. Pwede po nating hindi i-include yung mga other non-finance charges like electronic doctor or loan guarantee or other insurances pa po nila. So, tinatawag kasi yung non-finance charges. Well, anyway, sa mga bago pa lang po dito or hindi pa na-try tong si OLP or si Peso Ready, meron pa akong video on how I applied it. But anyways, for you to have an idea lang din, nanghihingi lang naman po sila ng personal details, so work information, contact information, withdrawal info, our ID, our self-verification. And for you to have an idea, guys, kahit tayo ay student, unemployed, housewife, freelance, and of course, employed individuals is okay lang yun. Nag-a-accept po sila. Katulad ko, yun lang din naman yung application ko, unemployed ako that time. Wala naman po silang hinihingi kahit anong income proof, kaya don't worry. And for the IDs, yan po yung mga nare-require po nila, pero hindi yan lahat ibibigay natin, no? Isa lang po. Well, FYI, nag-offer pa din po siya ng instant loan na kapag gusto natin mag-loan ngayon, madi-disbursean din po tayo ngayon. And eto nga, meron tayong choice po na hindi siya real-time yung disbursement. Well, don't worry, i-share ko sa inyo yung buong details po kung ano nagiging update po kay OLP ngayon upon disbursement natin kasi medyo talagang matutuwa din naman tayo kahit papaano. Well, inumpisan ko kay OLP, no, inopen ko yung app. Alam nyo actually guys, ngayon lang ako ulit nag-open kay OLP after a year. Actually, the last time kasi nung tinry ko siya, di ba nakadalawang loan ako, hindi na ako nag-loan kasi noon, tapos hindi ko na siya inopen. Pero nandito pa rin siya sa phone ko. Well, meron nga po akong offer dito. Actually, hindi nawala yung offer ko talaga na 9,000 pesos. Meron akong minimum amount of cash dito of 1,000 and then up to 9,000 pesos. Kung makikita nyo dito, may loan terms po tayo from 7 days up to 30 days to pay. So, pipili na lang tayo dyan. So, pinili ko lang po yung 1,000 pesos kasi gusto ko lang naman siyang itry ulit. Then, pinili ko yung 30 days to pay po na repayment niya para mahaba po no yung aking pagbabayad dito. Well, ang maganda kay OLP, nakikita na kasi natin dito kung magkano yung repayment amount natin, ano, sa 1,000 pesos, aabot po siya ng 1,485 pesos, diba? So, masyado namang obvious, no, na almost 50% ang pinaka-effective interest rate niya, no, napakataas. Ang taas-taas nito. Pero, merong way po para mapababa po natin yan. So, dito sa baba, may nakalagay dyan, disbursement date. So, yan po yung kinlik ko. At makikita po natin dyan na mayroon pong choices dito na dalawa, which is itong si plus at saka si regular. Kapag plus po, pwede po tayong mag-disburse right away. Today, agad-agad yon. Pwede po tayong mag-disburse dyan. Makukuha din po natin yung ating kinash loan agad-agad. Kapag po regular, guys, yung disbursement niya sa abot po ng 7 days. So, pang 7 days po, doon po lang po natin ma-receive yung kinash loan natin. Hindi naman ikaw nagmamahal
nagmamadali, so pwede to. Well, kapag pinili natin tong plus guys, no, ma-enjoy po natin yung mga benefits po na nandito. At ang pinaka-highlight ko po dito is itong electronic doctor ha, open natin. So ito yung breakdown po ng fees po ng electronic doctor. 1,000 lang yung kinuha ko, no. Meron tayong long terms dito ng 7 days, 15 days, 21 days, and 30 days. So since 30 days to po yung pinili ko, so 170 pesos po yung i-add po nila sa payment. Well, dito naman po sa loan guarantee po nila, no. So meron din po silang fees na hinihingi sa 1,000 po ni loan ko sa 30 days to pay 165 pesos po. Actually, kahit naman 7 days, 15 days, 21 days yung pinili ko, 165 na standard po yung idadagdag po nila. So loan guarantee yun ha. Ngayon, dahil nga in-avail ko yung 1,000, 30 days to pay, so kung i-avail ko tong loan guarantee at electronic doctor, lumalabas po na 335 pesos lahat yon. Well, if ever po, gusto ko na or kailangan ko na yung pera ngayon agad-agad, so syempre pipiliin ko po yung plus na disbursement now. So eto ha, kinlik ko yung get money now para may idea kayo. Don't worry, hindi naman po siya auto disbursement, no. So dadaan pa rin po tayo sa breakdown or loan details nila dito. Napakaliit lang ng details nila dito. Nandito nga po yung service fee po na 15% of my loan amount. Kaya 150 pesos po yung hinihingi nilang service fee. Yun yung pinaka-interest rate niya sa akin for 1 month, 15%. Ngayon, nandito yung non-finance charges po na sinasabi ko po kanina. Nandito po nakapaloob si electronic doctor at si loan guarantee, which is nag-total yun ng 335 pesos, diba? So yung 335 pesos, ipa-plus natin sa 150. So magto-total po tayo ng 485 pesos. Kaya nga po, kung makikita nyo dito sa pinak-breakdown ko, ang babayaran ko 1,485 pesos. Yun yung pinaka-effective interest rates niya. Well, dahil gusto kong itry guys na ma-waive ko mismo itong electronic doctor or loan guarantee, yung 15% monthly na lang po yung i-avail ko kasi paano maliles nga naman, no? So bumalik ako dito sa disbursement. Ang pinili ko po ay si regular. Kahit ma-disbursan po ako within 7 days. So okay lang sa akin naka-ex yung mga yan, no? At least wala akong binabayarang malaking insurances nila or what. So pinili ko yon. So bumalik ako dito sa homepage niya at kinlik ko tong get money in 7 days. Well, after niya, no, i-recommend ka pa rin talaga niya na kung gusto mo ng speed up or mabilis ka makapag-loan, so pwede mo pa rin palitan. Pero in-skip ko to, of course, kasi gusto kong ma-waive yun. Anyways po, no, kung makikita nyo na sa breakdown ko dito, naka-zero na po yung non-finance charges. Only the finance charges or the service fee na lang po yung sisingilin or ipapatong nila sa akin. Kaya kung makikita nyo po sa dashboard ko, 1,150 na lang po yung babayaran ko from 1,485. Diba? Ang laki din nung binawas ko. Okay naman ako sa disbursement method ko ng GCash nga po, as usual. Kinlik ko tong get money sa baba. And then guys, magpapadala sila ng OTP. Well, ito na nga ang pinaka-main problem natin dito. Kasi update lang, itong OTP po nila, no, hindi ako nakaka-receive talaga ng code. Nakailang resend code na ako, wala talaga. Wala akong nare-receive. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako kay Peso Ready, no. So, tiningnan ko si Peso Ready kung baka doon makaka-receive ako ng code. So, by the way, dito pala sa Peso Ready, meron akong loan offer dito of 5,000 pesos. 1,000 pesos lang din yung kinuha ko dito at 30 days to pay. At katulad nga po kay OL, meron din siyang plus benefits saka regular benefits. Parehas na parehas po, ganun at ganun pa rin po yung format kay OLP. So, hindi ko na masyadong elaborate kasi ganito lang. So, pinili ko lang dito po yung regular disbursement po in 7 days. And ganun din ulit yung process, no? At nag-antay din po ako na makareceive po ako ng OTP kay Peso Ready. Well, to find out na ganun din pala. So, paano tayo makakapag-loan dito kung ganito nga? Well, 11 PM kasi ako nag-try po dito. Kaya iniisip ko, baka wala na yung customer service nila. Wala na yung nagpapadala ng OTP kasi gabing-gabi na nga. So, ang ginawa ko, binalikan ko siya ng morning. Well, to find out din naman na ganun pa din naman, hindi pa rin ako nakaka-receive ng code talaga kahit nasa working hours na. Well, ito na nga yung pinaka-twist dito. After 5 minutes of trying to access my Peso Ready loan app, may tumawag sa akin na agent. If you know, napakasipag po ni Peso Ready or ni OLP sa customer service, sa follow-up. Lalo kapag na-detect ng system nila na nagtatry tayong mag-access or mag-loan, talaga naman, tatawag agad yan. At tumawag nga siya sa akin at yun nga, kino-confirm yung loan ko. So sabi niya kung gusto ko daw ba i-proceed yung aking loan kasi i-confirm daw nila sa system nila para ma-disbursan daw ako. Tinanong ko kung bakit hindi ako nakaka-receive ng OTP. Ang sinabi po ng agent is nagkaroon daw po sila ng system error. Hindi daw po talaga nakaka-receive for the meantime. Kaya sila na nga daw po yung magpo-process. I-agree ko lang daw kung gusto ko bang mag-loan. So sinabi ko na yes, maglo-loan ako. Hindi ko i-avail yung mga insurances or electronic doctor, mga ganon, mga loan guarantee. Ang i-avail ko lang po yung disbursement in 7 days. Para yung interest rate na 15% monthly lang po yung maa-avail ko. So sinama rin niya yung loan, kung okay na daw ba ako sa loan. So sinabi ko yon. So after confirm, binalikan ko yung aking Peso Ready app at nakita ko doon, nakapag-loan na nga ako. Kinonfirm na talaga nila. Anyways, no, baka maguluhan kayo. Hindi siya auto
auto disbursement ha, kasi tinanong naman niya ako kung gusto kong mag-loan, kasi kung hindi naman nila ipipil. So nung sinabi ko na yes, maglo-loan ako, kinonfirm ko, doon pa lang nila pinrocess. Sila na mismo yung nag-process, hindi na ako, kasi hindi nga daw ako nakaka-receive or nagkakaroon nga po ng system error sa OTP nila. Kaya sila na po yung nag-process on my behalf. Which is, nakita ko nga dito, naantayin ko daw in 7 days yung loan ko na 1,000 pesos. Well, after 1 hour guys, tumawag naman yung agent sa akin ni OLP. Sinagot ko talaga kasi alam ko, tatawag talaga yun si OLP. Ganun na ganun pa din yung kanyang offer. Inulit ko lang din kung yung sinabi ko sa OLP. Regular disbursement lang in 7 days. Wala yung loan guarantee, wala yung electronic doctor. So, ganun ulit. Kinonfirm ko ulit na 1,000 yung ilo-loan ko sa OLP for 30 days to pay at ang babayaran ko lang is 1,150. So, nag-okay ako doon, kinonfirm ko, kaya pinrocess din nila. Kaya, nung after nun, binalikan ko yung aking OLP app. So, nakita ko nga din po doon na successful na nga po yung aking application. Antayin ko daw in 7 days na i-disburse po nila yung aking niloan na 1,000. So, both Peso Ready and OLP po, nangutang ako ng 1,000 pesos. Pina-waive ko na yung aking loan guarantee at electronic doctor at only the service fee or the pinaka-interest rate nila yung i-avail ko, which is 15% monthly. So, balikan lang natin yung nag-comment na sinasabi niya nga na no need to wait daw 7 days para ma-disbursean tayo. Ma-waive daw yung electronic doctor, tapos yung interest daw is 9% monthly na lang daw. Which is not true for me ha. Para sa akin yon, hindi siya totoo. Guys, kasi nakita niyo naman no, binigyan ako ng 15% monthly at mag-wait ako ng 7 days para ma-waive yun. So, hindi legit yung chicken ng iba na ganito nga, na hindi kailangan mag-wait ng 7 days, ma-disbursean. Not true for me nga, kasi ito yung experience ko. Wala naman sa pinaka-take ko dito, legit tong dalawa na ito at legit pa din po up to now nakakautang. Well, let's see no, if ma-disbursean na nila ako, magkakaroon na lang ako ng follow-up video kapag na-disbursean na ako. Kasi for now, nakapending yung dalawa, antayin ko yung 7 days na ma-disbursean ako at isi-share ko sa inyo kung legit ba, kung ganun talaga yung interest rate niya or kung may hidden charge. Well, anyways, paki-comment down below po sa mga may ongoing Peso Ready at OLP, kumusta yung experiences nyo para aware din yung iba nating viewers, kasi hindi naman porket ito yung na-experience ko, is yan din yung may experience nyo, kasi iba-iba talaga tayo. Don't worry, again, mag-a-update ako. Okay, dapat po nakasubscribe po kayo and i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!